Magandang araw po sa lahat. Nasaang dako man kayo ng mundo. Tutok lang sa ating YouTube channel. Ako ang inyong issue, Shera. At pag-uusapan natin ang mga mainit na issue ng bansa. Alright? Sa nakaraan po nating episode ay inisa-isa natin ang mga posibleng kumandidato sa partido ng mga Duterte. Shoutout nga pala sa mga nakapanood na niyan. Meron na po yung 147,000 views. Naku, wow, salamat po. Talagang napakainit at napakatindi ng pagmamahal ng masang Pilipino para kay Tatay Digong. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga personalidad sa politika na mismong taong bayan ang nagnanais na tumakbo sila sa susunod na eleksyon. Grabe po ang mga comments sa nakaraang episode natin. Ito po ang mga pangalan na paulit-ulit na sinisigaw ng mga tao. Ang mga abogado na sina Attorney Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Glenn Chong. Ako, grabe mga bigating abogado po yan. Kilalang mahuhusay at matatapang. Okay? At syempre, ang doktor na si Dr. Lorraine Badoy. Marami rin po ang nagnanais na tumakbo sina Jeffrey K. Eric Celis, Jean Paras, at ang sikat na sikat pa rin na si Kuya Will. Okay, so di naman pwedeng gusto lang nating tumakbo at iboto. Dapat alamin din natin ang kanilang track record, ang kanilang background. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Shera. Okay, unahin nating kilalanin ang sinisigaw ng masa, Attorney Trixie Cruz Angeles, ang palabad at matapang na abogado. Bukod dyan, siya rin ay isang vlogger. Siya po ay nag-serve as press secretary noong June 2022 hanggang October 2022. At bukod dyan, publisher din po siya ng Politico website at kolumnista sa Philippine Daily Inquirer. Isa rin siyang lecturer sa Ateneo de Manila University at sa Institute for Cultural and Arts Management. Okay, siya po ay nagpakita ng katapangan at pagmamahal sa bayan sa mga maisog rally. Ayan. Sunod naman natin kilalanin isa ring abogado, Attorney Glenn Chong, former member of the House of Representatives, representing Lone District of Biliran. Matapang at matalinong abogado po ito. Nagtapos sa law school as cum laude at naging certified public accountant din. Na-issue siya noong March, ngayong taon lamang po ito dahil sa slap threat niya kay First Lady Lisa Araneta Marcos di umano during the Apollo Kibuloy prayer rally. Yan po ay ayon sa ating isang source. Sabi po ng marami ay mahusay po itong si Attorney Glenn Chong. Okay? Next, Attorney Rodante Marcoleta. Siya po ay na-elect sa House of Representatives of the Philippines under the 13th Congress, representing party list of Alagad from 2004 to 2007 at under 15th Congress from 2009 hanggang 2013. Noong namang 2016, under the 17th Congress, siya ay na-elect bilang party list representative of the Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty Party List na mas kilala sa abbreviation na SAGIP. Siya ay nakilala bilang tagapagtaguyod ng pagbabawas ng budget ng Commission on Human Rights. Okay, si Attorney Marcoleta po ay isa sa principal author ng Magna Carta of the Poor na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019.
Okay. Grabe po yan. Puro abogado ang gusto ng tao. Ayan, sunod po ay isa ring abogado, Attorney Vic Rodriguez. Isa ring magaling na abogado, siya ay nanilbihang Executive Secretary from June to September 2022 sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At kamakailan po ay naging campaign spokesperson din ni Marcos noong eleksyon. Siya rin ay naging Executive Vice President and General Campaign Manager ng Partido Federal ng Pilipinas noong 2022. Bukod dyan ay siya rin ay naging President ng Quezon City Trial Lawyers League at naging Treasurer ng UST Law Alumni Foundation. Noong kabataan po niya ay siya ay naging Barangay Captain ng Sacred Heart, Quezon City sa edad na 19 years old. Siya ay youngest person na humawak po ng posisyon na yan sa loob ng isang dekada. Okay, wow, ang galing po yan dahil nalaman natin na bata pa pala ay marunong na siya tumayo as leader. At kinakitaan din po siya talaga ng husay ng maraming mga Pilipino. Okay, yan po si Attorney Vic Rodriguez. Sunod naman po ay ang mga SMNI anchors na sina Dr. Badoy at Ka Eric Celis. Grabe po ang tapang ng mga ito at pagmamahal ng mga ito sa bansang Pilipinas. Noong nakaraang taon po ay ikinulong umano sila sa House of Representatives na ayon po sa ating Vice President Sara Duterte, ito raw po ay matapos na sila ay manindigan para sa karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pagpapahayag. Ayon po sa ating BP, sila ay simbolo ng isang bayan na nanindigan ng tama at nanindigan para sa tama. Bago pa po ang mga pangyayaring yan, una na pong nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan si Dr. Badoy at Ka Eric Celis bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo. Ayon po yan mismo kay BP Sara. Okay? Sunod po, isa pong abogado ang isinisigaw ng masa, Jing Paras. Siya po ay naging miyembro ng gabinete at Presidential Advisor on Political Affairs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ay nag-serve as Undersecretary ng Department of Labor and Employment bago na-appoint as Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office. At ngayon po ay aktibo na rin sa social media bilang vlogger na tumatalakay sa mga isyung panlipunan. Okay, at sunod po si Kuya Willie Revillame. Noon pa man ay gusto na talaga ng mga tao na tumakbo itong si Willie dahil kilala siya sa pagiging bukas palad lalo na sa mga mahihirap na mga Pilipino. Samantalang, sa isang panayam po ay ipinahayag niya na wala siyang balak na tumakbo sa politika. Masaya na siyang makatulong sa sarili niyang pamamaraan at sa pamamagitan ng kanyang TV show. Pero umaasa pa rin ang ilan sa mga kababayan natin na magbabago pa ang kanyang desisyon. Okay? Ano po ang inyong masasabi, mga ka-issue? Dito sa mga bagong mukha sa larangan ng politika, ang bagong boses ng masa na mismong taong bayan ang nagnanais na sila ay tumakbo at manalo sa senatorial election sa susunod na taon. I-comment po sa ating comment section ang inyong masasabi patungkol dito. Sino-sino sa kanila ang inyong susuportahan sakaling sila ay tumakbo? Ano ang inyong inaasahang
magagawa nila para sa bayan. Maaari po kayong magkomento at ipahayag ang inyong saloobin patungkol dito. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat mga ka-issue. Hanggang sa susunod nating talakayan. Maraming salamat po. God bless and have a good day mga ka-issue. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.